Sa nakaraang siglo, habang sinusuri ang maliliit na bagay, nadiskubre natin ang realidad na kasing loko ng manok na high sa LSD. At ang mga naiisip ng mga pisiko na unang nag-aral ng bahaging ito ng universo ay maaring ibuod sa apat na salita. Ano ba itong gulo? Kailangan nating aminin na ang nakakalitong halo ng mga pangyayari na sobrang kontra sa ating inaasahan na natagpuan natin doon ay talagang kayang pasasabugin ang utak mo. Heto, husgahan mo na lang. Sa napakaliit na mundo, maaring sabay-sabay nasa iba't ibang lugar ang isang bagay. Ang pag-obserba ng eksperimento ay maaring magbago ng resulta at nagiging magulo ang posisyon, bagay at oras. At kahit na ang tinatawag na quantum physics na binuo ng mga siyentipikong naglaan ng kanilang buhay sa pag-aaral ng mga patakarang ito at mga batas, ay kayang ilarawan at hulaan ang kilos ng materya sa napakaliit na sukat ng may nakakamanghang katumpakan. Dapat tayong maging tapat, walang nakakaintindi nito. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga natuklasang ito tungkol sa kalikasan at realidad. Dahil sa nakakainis na katotohanan ito, nagsimulang mag-isip ang ilan sa pinakamagagaling nating isipan ng posibleng interpretasyon sa mga kakaibang eksperimento. Babalaan ko na kayo agad. Ang paglalakbay na ito ng pag-akyat sa mga estruktura ay delikado para sa inyong utak. Maaring mahirapan kayong tanggapin ang ilan sa mga susunod na bagay. Pupuntahan natin ang mga tanawin na mas baliw at nakakalito. Minsan, sapat na ang pagbukas ng kahon para magsimula ng bagong universo. Ang may papangako ko bilang magkasama sa pag-akyat, sabay tayong babagsak at babangon. At kapag narating na natin ang tuktok ng baliw na paglalakbay na ito, ang tanawin ay magiging kasing ganda at kasing nakakahilo. Bumalik tayo sa paksa at unti-unti natin itong aakyatin. Tinitiyak ang matibay na pundasyon gamit ang kamangha-manghang double slit experiment. Sumasalamin siya sa lahat ng kakaibang katangian ng napakaliit na mundo. Kung pamilyar ka na, pagkakataon mong sariwain ito habang pinapagana ang otak mo. Sa papel, napakasimple ng eksperimento na ito. May pinagmumulan kang papadala ng liwanag o quantum na partikula tulad ng elektron sa plakang may dalawang patayong siwang. Sa likod ng plaka, naglagay tayo ng screen. Isang pader para maitala ang posisyon ng tama, ang eksaktong lugar ng pagbagsak ng mga partikula. Kung laser ang pinagmulan mo, sabay dumadaan ang liwanag sa dalawang siwang. At kapag ito ay nakatawid na, nahati ito sa dalawang pangalawang alon na nagsisimulang mag-interfere sa isa't isa, parang mga alon sa ibabaw ng lawa na nagtatagpo. Kung saan nagtatagpo ang mga tuktok at lambak ng alon, maaring lumakas o magkansela ang epekto nila. Dahil dito, lumilitaw ang kakaibang pattern sa screen. Isang psychedelic barcode na gawa sa salit-salitang liwanag at dilim na guhit. Walang dapat ikabahala, pinapakita lang ng interference pattern ang likas na pagiging alon ng liwanag. Sulitin ninyo ang sandaling ito dahil baka ito na lang ang may saysay at luhika para sa inyo sa matagal na panahon. Ngayon, kung gagawin natin ang parehong eksperimento pero gamit ang mga elektron sa halip na sinag ng liwanag mula sa laser. Dito magsisimula maging kakaiba ang mundo. Maari na nating hulaan ang ating inaasahang makita. Sang-ayon tayo na kung babarilin natin ang pader na may dalawang butas gamit ang isang mitralya na nagpapalipad ng maliliit na bala, dapat nating makita sa kabila ang mga tama ng bala na kalat-kalat depende sa anggulo ng pagbaril. Pero hindi ito talaga ang nakikita natin sa sukat ng napakaliit na bagay. Dahil habang dumarami ang mga elektron na sunod-sunod na bumabangga sa pader, nagsisimula ng maging sobrang kakaiba ang mga nangyayari. Dahil ang mga tama nila ay unti-unting bubuo ng parehong pattern ng interference na nakukuha natin gamit ang liwanag kahit na paisa-isa nating ipinapadala ang mga particle na tunay na material at may masa. Ibig sabihin, bawat electron ay kumilos bilang isang alon sa buong paglalakbay nito na dumaan sa dalawang butas ng sabay. Nahati ito at nag-interfere sa sarili nito habang nasa daan at nang tumama sa pader, naging particle ito. Uulitin ko para sa inyo at sa sarili ko.
Ang mga elektron ay ipinapadala isa-isa, ngunit bawat isa ay kumikilos bilang alon, dumadaan sa dalawang butas ng sabay at nag-i-interfere sa sarili bago tumama sa pader bilang particle sa tiyak na lugar. At dito palalo, magiging kakaiba ang lahat. Kapag sinubukan nating tukuyin ang dinadaanan ng bawat elektron at naglagay ng detektor sa mga butas para malaman kung saan ito lumusot. At parang mahika, makikita natin na dumadaan talaga ang mga elektron sa isa sa mga butas. At sa huling screen, nawawala ang interference pattern. Parang kapag sinubukan nating alamin kung saan dumadaan ang mga elektron, napipilitan silang umasta bilang mga partikulo. Parang sa simpleng pag-obserba natin sa mundo, napipilitan itong magdesisyon. At iyan, isang malaking pasabog yan. Sa maliliit na sukat, ang simpleng obserbasyon ay binabago ang resulta ng eksperimento. Ang pagtatanong ay nagdudulot ng pagbabago sa sagot. Kahit alam ko na ang resulta ng eksperimento, bawat ulit ko nito, nababaliw pa rin ang aking sentido komun. Iniisip ko rin na baka tulad ko, na itanong mo kung saang siwang dumaan ang elektron. Pero ang sagot, hindi yan ang tamang tanong. Ang elektron ay hindi dumadaan sa isang siwang, sa kabila o sa pareho ng sabay. Sabay-sabay nitong sinusubukan ang lahat ng posibleng daan. Ang landas na tinahak nito ay depende sa kung ano ang pinili nating obserbahan. Sa madaling salita, sa napakaliit na antas, sinusuri ng universo ang lahat ng posibleng opsyon hanggat hindi natin ito tinitingnan. Pag inobserbahan natin, parang pumipili na ito. Hindi lang basta may natutuklasan tayo. Lumilika tayo ng kung ano ang naroroon sa pamamagitan ng panghihimasok. Huwag kayong mag-alala, normal lang kung sumasakit ang ulo ninyo at parang sumisigaw ang otak ninyo na tanggihan ang resulta ng eksperimento na ito. Kung kabaliktaran ng mangyari, mas nakakabahala pa yon. Maraming pisiko ang nagsasabing mas madali pang sumali sa tap dance kasama ang pugita kaysa unawain ang mga malalalim na fenomenon ng eksperimento. Sapagkat tinutumbok nito ang puso ng mga kababalagang naghari sa kaharian ng napakaliit. Sa makroskopikong mundo, dumadaan lang ang mga bagay sa isang landas sa bawat pagkakataon. Pero sa quantum level, ibang lahat. Ang isang partikulo, isang bagay na karaniwan nating iniisip na may pisikal na anyo at tiyak na posisyon ay maaaring dumaan sa maraming landas ng sabay-sabay, kumilos bilang isang alon at bilang isang partikulo. Tama ka, mahirap pa ring tanggapin. Gayunpaman, inulit na ang eksperimento na ito ng libu-libong beses gamit ang mga photon, elektron, atom at maging sa mga kondisyon na mahigpit na kontrolado gamit ang mga molekula na binubuo ng daan-daang atom. At sa bawat pagkakataon, pareho pa rin ang nangyayari. Sa paggawa nito, napilitan ang mga pisiko na aminin na may mundo ng mga bagay na hindi masubaybayan at mailalarawan lang bilang alon ng posibilidad ng presensya. Mundo ng mga bagay na nabubuo habang tinitingnan natin, hindi bago natin makita. Ang pisikang quantum ay parang salamangka na ang sombrero ang nagdedesisyon kung ano ang makikita mo sa pagsilip mo rito. Ibuod natin ang mga malalaking pagkabigla ng eksperimentong ito. Ang elektron at ibang partikulo ay hindi umaasta na parang maliliit na bola na may tiyak na posisyon at bilis, kundi parang mga wave function, mga ulap ng posibilidad, mga bula ng hamog at mga posibilidad, kung saan ang materya ay nasa superposisyon ng mga estado, dito at doon, sabay-sabay. Kapag sinubukan nating tingnan ito, sukatin ito, ang wave function ay nagko-collapse at ang elektron ay mula sa malabong ulap ng posibilidad ay nagiging isang napakatukoy na punto. Sa ibang salita, ang pagtatangkang hanapin ang materya ay parang paglalaro ng taguan kasama ang isang manlalaro na hindi umiral hanggat hindi mo siya natatagpuan. Pakiramdam ko parang umuulan ng kaunti sa inyong mga isipan. Huwag kayong umalis, huwag kayong sumuko ngayon. Makikita ninyo, nakakabighani ito. At kung maipapaliwanag ko ito ng maayos, kapag natanggap ng ilang mga ideya, dapat ay mananatili ito sa inyong isipan, magtatanim ng pag-aabang at mananatili doon ng matagal-tagal. Sa totoo lang, ganito ang nangyayari. Sa pinakamaliit na antas, parang walang katapusang draft ang realidad, handang sa pakikisalamuhan nito sa ibang bahagi na nagtutulak maglabas ng talata at pumili ng bersyon ng kwento. Ang susunod na hadlang na kailangan nating lampasan sa ating pag-akyat ay ang quantum entanglement.
Isang katangian ng materya na nagpang-anga at napabaliw sa maraming pisiko. Kung kukuha ka ng dalawang partikula gaya ng electron at pa-interact mo sila, maaari silang ma-entangle. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng isang quantum na kasunduan at magbabahagi ng iisang estado. Nakakagulo talaga kapag ang dalawang entangled na partikula ay ipinadala sa magkasalungat na direksyon at kahit magkalayo ng libu-libong kilometro, instant pa rin ang ugnayan nila. Kapag sinukat mo ang isa, alam agad ito ng isa pa at umaakto siya ayon dito kaagad-agad. Hindi ilang sandali lang pagkatapos, hindi rin yung tipong may oras pa para ang isang haka-hakang impormasyon ay makakonekta sa kanila, kundi agad-agad, instantaneously. Hindi nagustuhan ni Einstein na hindi direktang tumulong sa tuklas na ito ang ideya ng instant na aksyon sa malayo dahil tila nilalabag nito ang batas na walang bagay na mas mabilis sa liwanag sa vacuum. Ngunit ang phenomenon ng quantum entanglement ay hindi sumasalungat sa relativity dahil walang naipapadalang mensahe. Ang napapansin natin ay pwedeng bumuo ng iisang sistema ang dalawang quantum na particle, isang bagay lang sila kahit na napakalayo nila sa isa't isa. Maupa muna ako sandali. Ang quantum ay kapag nagtatagpo ang hinaharap, nakaraan at intensyon sa isang waiting room na hindi pa umiiral. Marahil mas nakakagulo pa, nagawa nating makabuo ng isang bersyon ng double slit experiment na parang time machine at pampagulo rin ng utak. Sa delayed choice experiment, binubuksan ang detector para makita kung saang butas dumaan ng electron matapos itong dumaan bilang alon sa dalawang butas. At dito nagiging talagang nakakabaliw dahil ang pagpili kung oobserbahan o hindi ang lugar na nadaanan na ng alon ay magbabago ng kilos nito pagkatapos ng pamyayari. Nakapagdaan na ang alon sa dalawang butas kapag sinusubukan nating alamin kung saang butas ito dumaan. At muling isinusulat nito ang sarili nitong nakaraang kilos, depende sa kung ano ang pinili nating alamin sa kasalukuyan. Sa madaling salita, sa antas ng napakaliit, ang ginagawa mo ngayon ay maaaring makaapekto sa nangyari noon. Hindi nakaukit sa realidad ang nakaraan. Minsan, parang naghihintay ito na piliin nating obserbahan bago ito magpasya. At sang-ayon tayo, kasing dali lang din itong isipin gaya ng isang ehersisyo sa intelektual na himnastika kung saan isa sa mga galaw ay kailangang maglanding ng magkasabay ang mga paa à l'intérieur mula sa sarili mong bungo. Talagang kasing loko at kontra sa kutob gaya ng itsura. Sa ating macroscopic na mundo, ang nakaraan na humuhubog sa kasalukuyan. Ang pagpili mo magtanghalian ngayon ay hindi nagbabago sa kinain mo kahapon. Sa quantum, parang walang lasa ang katas ng prutas hanggat di mo iniinom. At kapag tinikman mo, maaari pa itong magbago ng prutas. Pinapakita ng eksperimentong ito na sa napakaliit na sukat, ang oras ay hindi tuwid na linya na may paboritong direksyon. Ang hinaharap ay hindi bunga ng nakaraan, dahil hindi laging nauuna ang sanhi sa epekto. May mas demonyong pinsan pa nito na mas malayo ang nararating. Kung hindi mo direktang susukatin kung saang siwang dumaan ng partikula pero mag-iiwan ito ng bakas sa sekundaryang sistema, paano maapektuhan ang asal ng mga elektron sa paglalakbay nila? At ang mga patoy na makikita natin sa fader ay depende sa kung ano ang ginagawa natin sa impormasyong nakaimbak na hindi pa natin pinipiling tingnan. Kung ang impormasyong ito tungkol sa dinaan ng landas ay palaging ma-access, walang interferensya. Kapag binura natin ang impormasyon pagkatapos dumaan ng mga elektron, babalik ang interferensya. Parang sinasabi ng universo, kung hindi mo pa tinitingnan ang ulat ng investigasyon, hindi pa nangyayari ang krimen. Ang kilos ng quantum ay umaangkop pagkatapos depende sa pinili mong hindi malaman. Uupo, ulit ako. Dahil mas mahirap lunukin ang resulta ng eksperimentong ito kaysa sa isang ladrilyo, bibigyan ko kayo ng sandali para i-digest ito. Isa pa kung gusto ninyo. Hindi sinisira ng agham ang mahika, bagkus inilalantad ito. Dito, dapat nating bigyang diin ang bagay na madalas nating hirap tanggapin.
Ang pisikang quantum, agam na naglalarawan sa kilos ng napakaliliit na bagay, ay hindi nagsasabing kulang o hindi eksakto ang ating kaalaman. Hindi nito sinasabi sa atin na baliw ang mundong ito, kundi likas itong malabo. Kahit pagsamahin mo ang talino ni na Einstein at Yoda at lahat ng computer sa mundo, hindi mo pa rin tsak mahuhulaan ang lokasyon ng isang elektron bago ito mapagmasdan. At ito, hindi ito kakulangan sa kaalaman o ng sistema. Ang mismong sistema ang nagsasabi sa atin. May patakaran na namamahala sa akin. Ako ay isang pinaghalong randomness at tila kabaliwan. Sa aking antas, ang kilos ng mga partikulo ay likas na hindi tiyak. Sa akin, lahat ng posibleng option ay bukas hanggang sa ang iyong pagsukat ay magpabagsak ng mga posibilidad, pinipilit ang wave function na bumagsak at pinapako ang kalabuan sa isang posisyon. Ang pisikang quantum, parang kahon ng tsokolate. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Kung mahilig ka sa lohika, sigurado akong nararamdaman mo ang parang nakakairita na ito. May quantum mechanics na may mga eksaktong equation na naglalarawan ng kakaibang kilos ng materya sa maliit na sukat, kaya nagawa natin ang mga laser, MRI, transistor at computer. Sa kabila ng napaka-epektibong agham na ito, na isa sa pinakatumpak na modelong nilika ng katalinuhan ng tao, may natitirang pakiramdam ng kakulangan. Isang napakaliit na detalye, isang maliit na problema, yung tipong hindi ka makakatulog sa kaiisip. Ang elepante na parang naka-steroid sa loob ng kahon ng posporo na gawa sa porselana ay ang katotohanang ang pisikang quantum ay wala talagang sinasabi tungkol sa mga malalalim na dahilan kung bakit ang realidad ay umaasal sa isang nakakagulat na paraan. Alam nating pasayawin ang mga partikulo sa saliw ng mga hindi tiyak na bagay na kaya nating kontrolin. Pero di natin alam bakit sila sumusunod sa ganitong kakaibang patakaran. Sila kapag gumagsak na? Bakit pumipili ang mga partikula ng isang landas kaysa sa iba? Pinipipili ba talaga nila kahit ano? Ano ang hitsura ng realidad kung hindi natin ito inoobserbahan? Mayroon bang tiyak na anyo ang mga partikulo bago sukatin? Binabago ba ng tagamasid ang realidad? O ipinapakita lang ba niya ito? Sa lahat ng mga nakakalulang tanong na ito, nananatiling tahimik ang mechanics na quantum. Epektibo ang kompas na ito para gabayan tayo sa mapa ng mga posibleng landas, pero wala itong sinasabi tungkol sa mga anyong lupa na tinatahak natin. Isa itong agham na nagpapahayag ng hula kahit hindi nito alam kung ano ang nakikita nito. Tinutukoy lang ito ang bahagi ng realidad na handang lumitaw sa isang sandali. Depende sa tanong na ating itatanong. Aminin mo, napaka-eksplosibo nito sa pananaw ng pilosopya. Parang nagmamaneho ka ng isang napaka-sopistikadong sasakyan na ikaw mismo ang nagkabit ng makina at umaandar ito ng maayos, pero hindi mo alam kung anong klaseng gasolina ang ginagamit nito. Naiinis sila sa simponyang tumutugtog ng perpektong piyesa para sa atin, pero wala silang masabi tungkol sa mga instrumentong tumutugtog nito. Ang mga pisiko, katulad natin, ay gustong tuklasin kung ano ang bumubuo sa realidad, kaya sinilip nila ang nasa loob ng makina. Para bigyang kahulugan, magdagdag ng kwento sa mga batas na walang larawan. Sige, malapit na tayong makarating sa tuktok. Para makarating doon, may mga 10 pangunahing interpretasyon ng pisikang quantum na ngayon ay nagkakompetensya. At bawat isa sa mga iba't ibang senaryong ito ay nagpapagulo ng otak sa kanya-kanyang paraan. Hindi ko na idedetalye lahat dahil may sobrang teknikal. Ibabahagi ko lang ang mga pinaka-pinag-uusapan na kaya nating maintindihan. Simulan natin sa interpretasyon ng Copenhagen na parang iniiwasan ng sakit ng ulo at nagsasabing sa madaling salita, sa antas ng napakaliit, walang tiyak na katangian ang mga bagay bago sukatin. At ganun lang yon. Kailangan nating tanggapin yon. Hanggat walang nasusukat, malabo ang mundo, puno ng mga pagsasabay-sabay, posibilidad at magkaparalel na mga estado. At kapag tiningnan mo ito, isang realidad ang napipili. Ang kawalan ng desisyon ay nagiging malinaw na resulta. Mag-move on ka na lang, mas makakatulog ka pa dahil imposibleng lampasan ang hadlang sa pagitan ng quantum at klasikong mundo. Maaring buo din ang interpretasyong ito sa ganito, huwag ka nang magtanong, gawin mo na lang ang mga kalkulasyon, gumagana naman, ayos na yon.
Ang iba ay tingin nito ay pagiging practical, ang ilan naman ay pagtanggi sa hadlang. Ano ang nangyayari sa realidad kapag di inoobserbahan? Wala. Misteryo pa rin kung ano ang ginagawa ng mga quantum na entidad gaya ng elektron sa pagitan ng dalawang pagsukat. Isa itong kawalan ng mga tanong. Maaring ang realidad ay hindi ang permanenteng background ng mundo, kundi isang kaganapan sa pagitan ng dalawang katahimikan na lumilitaw kapag may interaksyon. Ang interpretasyon ng Copenhagen ay parang pagbabasa ng misteryo na hindi kailanman ibinubunyag ang salarin. Para sa karamihan ng mananaliksik, hindi ito sapat. Hindi pinakamahalaga ang pagtulog. Nakakainis ang interpretasyong ito nagsasabing sa pagitan ng dalawang pagsukat, ang realidad ay nabibitin sa hindi tiyak na estado kung saan lahat ng posibilidad ay potensyal. Hanggang sa tingnan natin ang iminungkahi ni Schrödinger noong 1935. Isang eksperimento sa isip na pumatay ng maraming pusa at gumulo sa isipan ng maraming henerasyon ng pisiko na nagpapakita kung gaano nawawala ng saysay ang lohika kapag itinulak hanggang sukdulan. Ang eksperimento sa isip ni Schrödinger ay tungkol sa pusang nakakulong sa kahon na nakahiwalay sa anumang impluwensya mula sa labas. Nasa loob nito ang isang aparato na may quantum na partikulo. Tuwing 10 minuto may 50% tsansa na magbago ang estado. Magpapagana ng mekanismo na magpapabagsak ng martilyo sa bote ng lason na agad papatay sa pusa. Kung isasara natin ang kahon, ayon kay Schrödinger, kapag sinunod natin ang mga patakaran, hanggat hindi pa natin ito binubuksan, hindi pa bumabagsak ang wave function ng partikula kaya nananatili ito sa dalawang estado at ang mekanismo ay parehong aktibo at hindi gumagana. Ang martilyo ay parehong bumagsak at nakasabit pa rin, at ang lason ay parehong nailabas at nasa bote pa rin, at ang pusang buhay ay patay din sa parehong oras. Hindi sa hindi natin alam, buhay at patay siya sabay. Ipinapakita ni Schrödinger na kung tinatanggap mong ang partikulo ay may dalawang estado, dapat mo ring tanggapin na pati ang isang buhay na nilalanggaya ng pusa ay maaaring may dalawang estado. Na aminin na natin ay medyo nakakabahala. Maaring maresolba ang paradox na ito kung iisipin na nangyari ang dalawang posibilidad sa magkaibang universo. Sa isang universo, nabuksan ang kahon at buhay ang pusa. Sa isa pa, patay ito. Tunay na may dalawang kapalaran, ngunit magkaiba ang kanilang realidad. Ang multiple worlds interpretation na ipinakilala ng pisikong si Hugh Everett na sa isang letra lang ay Everest na. Ipinapakita nito na bawat quantum event na may maraming resulta, nagkakatotoo lahat ng posibilidad at nahahati ang universo sa iba't ibang bersyon. Parang nobela ang mundo na may walang hanggang sangay at ang pagbabasa nito ang pumipili kung aling kabanata ang nagiging totoo sa ating universo. Ang tila randomness sa quantum ay refleksyon lang ng ating kinalalagyan sa multiverse na parang sanga ng puno. Ayon sa interpretasyong ito, ang mga wave function ay hindi talaga nagko-collapse. Nahahati ang universo sa maraming sanga batay sa posibilidad kung saan nagaganap ang iba pang senaryo bukod sa ating nararanasan. Lahat ng posibleng alternatibo sa mga umiiral dito ay tunay na nangyayari. Pero sa ibang universo, sa mga sanga ng multiverso na totoo rin tulad natin pero di natin mararating. Kung ang nakakalulang paladay na ito ay medyo nagpapakaba sa'yo, pwede kang mapanatag sa pag-alala na kung tama ang interpretasyong ito, merong isang bersyon mo. Na hindi kailanman nanood ng video na it o nag-disconnect bago ang sandaling ito at matutulog na yung gabi na may dagdag na mata. Iwanan muna natin ang mga multiverse at subukan nating iligtas ang ating tulog sa pamamagitan ng pagsisid sa interpretasyon ni Broglie Bohm na mas madaling tanggapin dahil hindi nito ay pinapalagay ang pag-iral ng ibang mga universo bukod sa atin. Ayon sa interpretasyong ito, may mga nakatagong variable na hindi pa naaabot ng ating kadamitan sa pagsukat at siyang nagtatakda ng lahat ng ating nakikita.
Dito, ang mga partikula ay umiral at may malinaw na landas na ginagabayan ng hindi nakikitang pilot wave na agad naguugnay sa lahat ng elemento ng universo kahit gaano kalayo ang mga ito. At kung ang landas ng mga partikula On observe nous paraît chaotique, ay dahil lumilitaw ito sa atin na parang mga surfer na nakikita nating sumusulong kahit hindi natin nakikita ang mga alon na sumusuporta at nagpapagalaw sa kanila. At ang mga alon na yon ay may napaka-predictable na kilos. May antas ng realidad na mas malalim at discrete na hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa atin. Sa interpretasyon ni Broglie-Bohm, ang superposition ng mga estado ay kakulangan lang ng kaalaman at ang pusa ay alinman sa buhay o patay na pero hindi pa natin alam. Sa huli, ayon sa relasyon na interpretasyon, ang realidad ay hindi bagay o lugar kundi isang proseso o relasyon. Ayon dito, ang materya, ang mga partikulo ay hindi maaaring umiral ng mag-isa. Lumilitaw lamang sila sa interaksyon. Walang absolutong realidad, mayroon lamang mga pag-iral kaugnay ng iba. Hindi natin matitiyak kung darating ang panahong makapipili tayo sa lahat ng posibleng interpretasyon ng realidad. Pero isang bagay ang tiyak, nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan bawat atomo sa paligid natin at bumubuo sa atin ay sumusunod sa mga patakaran ng isang laro na wala namang tunay na nakakaunawa ng kwento nito. Hindi pa rin napipigilan ang palabas na magpatuloy. Nasa tuktok na tayo at nahihilaw mula sa lahat ng direksyon. Anuman ang interpretasyon na gusto mo, nakaharap ka sa isang napakagandang tanawin na malabo na nilikha ng isang kakaibang realidad na lumampas sa ating imahinasyon at nauna pa sa atin. At dito, nagsisimula ang tunay na pagkamangha. Ang mapagtanto na maaring ang universo ay sa kanyang pinakaugat ay napakaradikal at kakaiba na mananatili itong hindi maaabot ng ating simpleng mga utak na umunlad lamang para maging mahusay sa hindi mamatay at magparami. At hindi para maunawaan ang mga kasulok-sulukan ng isang materya na ang kilos ay sumasalungat sa ating pangunawa. Na mahusay na ibinuod ng pisikong si Arthur Eddington sa ganitong pahayag. Hindi natin kayang gawing pamilyar ang konsepto ng elektron. May isang di kilalang bagay na may ginagawang hindi natin alam. Mukhang hindi nagbibigay liwanag ang teoryang ito. Nakabasa na ako ng ganitong bagay sa ibang lugar. Ang mga Slifitovs ay nag-gyre at nag-gimbal sa wabe. Matibay sa matematika, di matitinag sa eksperimento, at philosophical na mahirap unawain, ipinaalala ng quantum mechanics na ang universo ay hindi naririto para maintindihan. Nagiging bangungot para sa mga isip na Cartesian ang pagtuklas ng labis na kakaiba. Kamangha-mangha ring isipin na ang materya ay hindi palaging nakapirmi at minsan masyadong komplikado ang realidad para ilarawan. Sa ganitong diwa, ang pagtanggap na iwan ang malinaw na larawan ng mundo ay hindi pag-amin ng kamangmangan, kundi pagkilala na maaaring hindi talaga maabot ng ating mga pandama ang estruktura ng realidad. Para patuloy tayong makaaki at pahalagahan ang mga tanawing ito, kailangan nating matutong magsalita ng wika ng mga naninirahan dito. Ang matematika, kung saan ang abstraksyon ay maaaring ang tanging paraan para maunawaan ang mga fenomenang malayo sa ating pandama. Ngunit salita lang ang sandata ko na matagal nang nawasak sa harap ng kakaibang maliliit na bagay na pinili nating harapin ng magkasama. Je vais m'arrêter à ce niveau. At simpleng pagmasdan ang tanawin sa inyong piling.